Ang kasaysayan ng Iglesia Filipina Independiente ay ang kasaysayan ng Pilipinong naghahangad ng kalayaan. Ang 80 o higit pang pag-aaklas na isinagawa ng mga Pilipino sa buong panahon ng pananakop ng Kastila ay nagpapatunay lamang na ang mga Pilipino ay naghahangad na mapatalsik hindi lamang ang kolonyal na pamahalaan, kundi pati na rin ang pagbibigay wakas sa prailokrasya o pamamahala ng mga dayuhang praile. Bagamat nagtagumpay ang mga Kastila na gamitin ang krus bilang sandata ng panunupil, hindi naman napigilan ang mga mamamayan na magrebelde. Ito ay dahilan na rin sa mga pang-aabusong hindi na nakayanan ng mga mamamayan. Ang kalagayang pang-politikal, pang-ekonomiya, pang-espiritual at pang-sosyal ay walang makakapantay sa kabahuan. Ipinataw sa mga kaawa-awang mamamayan ang sistema ng polo na kung saan ang mga kalalakihang nasa edad na ay puwersahang magtrabahong parang alipin sa loob ng 40 araw. At ang sistemang Vandala na kung saan puwersahan ang pagbebenta ng mga kalakal sa pamahalaan. Habang nagdurusa ang mga tunay na mamamayan ng Pilipinas, ang mga dayuhang praile ay nagpapasasa sa yaman ng bayan. Ang mga praile ay naging pinakamayaman at pinakamalaking nagmamay-ari ng lupa. Kontrolado nila ang 450,000 ektarya ng lupain, samantalang mga tunay na may-ari ay nagiging alipin o kaya'y napipilitang magbayad na lamang ng upa sa kanilang sariling lupa. Nakaranas din ng matinding diskriminasyon ang mga mamamayan sa larangan ng relihiyon. Hindi sila pinayagang pumasok, mamahala o makialam sa pangangasiwa ng simbahan na kung tutusin, ito'y ginamit na sandata ng pananakop. Taong 1832, itinatag ni Apolinario de la Cruz o Hermano Pule ng Tayabas ang Cofradia de San Jose matapos na pagbawalan siyang makapaglingkod sa simbahan. Dahil sa mabilis na paglaki ng Cofradia at pagtanggi ni Hermano Pule na bayaran ang mataas na singil sa misang pasasalamat, nagalit ang mga praile. Kaya't noong 1841 ay hinuli at binitay siya. Katunayan, pinagputol-putol ang kanyang katawan para hindi natularan ng iba. Makaraan ang ilang taon, pinamunuan ni Padre Pedro Pelaez ng Katedral ng Maynila ang tinatawag na Secularization Movement. Taong 1849 nang iprotesta niya ang ginagawang pagsasamantala ng mga praile sa mahigit sa 700 mayayamang parokya. Nang mamatay si Padre Pelaez noong 1863, ipinagpatuloy ni na Padre Jose Burgos at Jacinto Zamora ng Katedral ng Maynila at Mariano Gomez ng Bacoor, Cavite ang pagtatanggol sa karapatan ng mga paring Pilipino. At tulad ni Hermano Pule, binitay ang 3 pare sa harap ng publiko sa pamamagitan ng garote noong 17 ng Pebrero 1872 upang maghasik ng takot at pipilan ang mga paring Pilipino. Sa tulong ng mga kaganapan at iba pang ebidensya, mahirap pigilan ang paglitaw ng konklusyon na ang mga kalupitan, hindi makatao at hindi makadiyos na gawain ng mga praile ang siyang mga pangunahing dahilan ng paghihirap ng mga mamamayan. Subalit, hindi pa rin hinangad ng mga paring Pilipino ang paghingi ng kalayaan mula sa Vatikano. Nagpatuloy ang pagmamalupit ng mga dayuhang mananakop, kaya't unti-unting napuno ang mga Pilipino. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanila.
nag-alay ng ganda't dilag at sa kaniyang lumi at ganda tayo alay na halina. Bayan ko, pitihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kutukin mo at tupiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makalpak. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking at hika, makita kang sakdalaya. Revolusyon! Revolusyon! Ang pakikipaglaban para sa reforma ay ipinagpatuloy at pinag-igting ng mga ilustrado. Marami sa kanila ang nangibang bayan para iwasan ang panggigipit. Ang iba namay nagtungo roon para pag-ibayuhin ang kanilang kaalaman, nang sa gayon ay magamit sa paglilingkod sa kanilang bayan. Itinatag ang kilusang propaganda para humingi ng reforma mula sa Espanya. Ito'y nabigo. Kaya't noong ika-7 ng Hulyo, 1892, itinatag ang katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Iba na ang layunin ng kilusang ito. Ito ay ang pagpapatalsik sa mga dayuhang mananakop, ang pagpapatalsik sa mga praile, at ang paghahatid ng kalayaan para sa inang bayan. Mahalin si Kristo lamang sa Pilipinas, ang bayan kong yan. Mahalin si Kristo na may tapat kakibat ng malayang simbahan. Subalit nang matuklasan ang katipunan at maganap ang unang sigaw ng mga nag-aaklas, marami pang Pilipino, mayaman o mahirap, ang ipinatapon, pinitay o pinatay. Kabilang narito si Isabelo de los Reyes o Don Belong, na nadawit na isa umano sa nagpasimuno sa katipunan. Si Don Belong ay hindi katipunero, pero isa siya sa aktibong naglalantad ng mga kapalaluan ng mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga panulat. Itinapon siya sa Barcelona na may kadenang bakal ang mga paa matapos ang 5 buwan na pagkakapiit sa bilibid. Ang masaklap, hindi siya pinayagang madalaw man lamang ang libing ng kanyang asawang namatay